Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Eto, syempre, kakagising lang natin at magkakape ulit tayo. Sigo po natin ang kape. Okay guys, pinanood ko kagabi itong kagabi rito, umaga dyan, hapon yata dyan. Itong hearing ng not hearing, impeachment, no? Itong sa about sa substantial, pinag-uusapan kung substantial ba itong mga itong mga complaints against kay PBBM, itong inihain ni Jesus, apelyido nun? Attorney Jesus, yung first impeachment complaint. At makikita naman natin almost majority yung mga nag-manifest, wala. Sabi nila walang substance, no? So ngayong araw na ito, magbobotohan, no? Gabi diyan di ba? So magbobotohan about sa kung ano baga ito ba ay may substance itong first impeachment nito, then bago sila pupunta naman dito sa pangalawa, sa Masa et al. Ibig sabihin, ang naghain ng complaint sa yon ay itong si Lisa Masa, no? Yung isang NPA na tumanda na rin na walang pinagkatandaan sa pagrarally. Pero sigurado tayo guys, mababasura lang lahat yan. Madi-dismiss lang lahat yan. At wala dyan mangyayari. Pero mas nakaka-excite kapag ang sinimulan na, itong kay Inday Sayad. No? Syempre, yung form kasi madaling patunayan yan no? Yung form, dahil simple lang naman yung form. Yung form kailangan lang, may nag-endorse, may complainant, at may mga dokumento. Yun lang naman yun pero yung sa substance, yun ang medyo madugo. Katunayan nga medyo yung kahapon di ba? Medyo madugo na rin no? Sa mga discussions lang pero isang sigurado, madidismiss lang yan kahit pag-usapan pa yung pangalawang impeachment na inihain yung nasa Masa et al. Wala ring mangyayari dyan, sigurado ako. Okay? So kaya abangan natin, tingnan natin Ngayon, ito ang pangalawa. What the heck? So, naglabas na nga ng partial report itong Blue Ribbon Committee. At natutuwa ako. Nako, buti na lang si Senator Ping Lacson ang siyang naging chairman. Dahil kung hindi si Senator Ping Lacson ang naging chairman nun, ay nako po, Rudy. Sigurado ako, walang mangyayari dyan. Sigurado ako na kung hindi si Senator Ping Lacson ang naging anong tawag rito? Chairman, hindi ito marerekomendang sampahan ng kaso. Sino ang tinutukoy ko? Aba, di sino pa nga ba? Di yung mga senador na magagaling. Sa pangunguna ni Quick Melt at ni Jingay at ni Joel Islord. Siyempre, given na yun sila Saldico bayaan na natin yan pero mas excited ako dito kay dahil si Saldico may kaso na di ba? So, mas nakaka-excite itong sila Joel Islord, si Jingay at si Quick Melt. Naghihintay na kasi sa kanilang tatlo si anong pangalan, si Bong Revilla, no? Si Agimat. Mukhang namamatay na yung mga usaping kay Agimat. Ganun pala, pag nakakulong ka na, biglang nagiging irrelevant ka na Kaya dapat makulong na itong tatlong ito no? Pero ngayon, sinampahan na sa ombudsman. So, tingnan natin baka mas ang tawag dito, mas mapabilis ang pagke-case build up ng ombudsman, okay? So yun, at ang pangatlong usapin. Guys, ito si Eli Soriano.
Si Eli Fernando, nag-iiyak. Ginawang persona non grata ng mga Tagalipa. Patay ka, Eli, di ka na makakain ng lomi doon. Masarap pa naman ang lomi sa Lipa. Pero deserve mo yan, tatanga-tanga ka eh. Deserve mo yan kasi puro ka pangako eh. Pangakong pako eh. At sa kanyang mga ibinablog, sa mga statement nito ni Eli, talagang sinasabi pa niya, tatanggalin ang provincial rate. Tatanggalin ang provincial rate. Ilang buwan ka na ba dyan? Wala ka pang ginagawa kahit anong hakbang sa provincial rate na yan. Hanggang ngayon, ginagawa mo pang tangang mga manggagawang Pilipino. Akala mo ba sa katuparan mo yan? Ay, Diyos ko, puro di. Budol na budol yan. Ba't hindi mo na... Ang gawin mo, Eli, payo lang ha. Umamin ka na lang na hindi mo kaya yang gawin at pagkatapos ng iyong pag-amin, no, gumawa ka ng mga ibang batas na mapapakinabangan talaga ng tao. Yang provincial rate, pagtatanggal ng provincial rate, hindi lang yan suntok sa buwan, suntok sa imposible yan. Maliwanag na yan ay pambubudol. Maliwanag na ikaw ay nang bobola lang ng mga manggagawa, no? At wala naman paano mong gagawin yan, aber? Pwede mo bang itaas sa katulad ng sweldo ng sa Maynila yung nasa liblib na lugar? Nasa liblib na lugar ng probinsya? At sabi mo, pagpapantay-pantayin mo ang sweldo. Hindi mo magagawa yan. Imposible yan. Pag ginawa mo yan, mas lalong maghihirap ang mga taga-probinsya. Lalong tataas ang mga presyo ng bilihin. Alam mo ba yun? Lalo na kung ang produkto nanggagaling sa Maynila at wala namang mga manufacturing sa ibang lugar, sa ibang bayan. Tapos itataas mo ang sweldo nila. Di tataas ang dyan. Tataas lalo ang bilihin at lalong tataas ang ang tawag nito. Tataas ang mga bilihin lalo. Kaya huwag tatanga-tanga, Eli. Pinag-aaralan yan. Bakit hindi ka nalang magsabi at sabihin mo na lang na hindi mo magagawa yan, isip-isip ka lang ng iba. Talagang budol na budol eh. Si Eli budol ang putik na yan. No? So, walang katotohanan yan, Eli. So, ngayon, ginawa kang persona non grata ng Lipa, ganun talaga. Dapat, huwag kang sasamaan loob. Ganun talaga tatanga-tanga ka Puro ka epal di ba? Yun lang. Sa mga bobong didilis yan, tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!